Game na po. Magandang araw, Marinduque. Sa kasalukuyan ay nandito tayo sa Katedral ng Buwak at kanina ay ating natunghayan ang pagninilay sa 7 last words upang mas lalo pa nating malaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng 7 last words ay ating hihingan ng panayam ang Chancellor ng Diocese of Buwak na si Reverend Father Wilfredo Magkamit Jr. Magandang araw, Father. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Wilfredo Magkamit, yung Chancellor ng Diocese of Buwak. Ito nga po katatapos lamang ng pagninilay tungkol sa mga 7 huling wika ng ating Panginoon. At alam niyo po mahalaga itong pagninilay na ito sapagkat sa pamamagitan nitong 7 last words o yung 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus, para bang binibigyan tayo ng insight tungkol doon sa laman ng kanyang kalooban, laman ng kanyang isip, doon sa mga sandali na siya ay malapit ng mamatay habang siya ay nakapako at nakabuyubay sa krus. At mahalaga po itong paalala sa atin sapagkat una, ipinapaalala sa atin ito yung atin mismong kamatayan. Sapagkat yun nga, ang buhay naman ng tao ay sadyang magwawakas at may hantungan. Kaya yun ang isang mahalagang kahulugan nito, paalala ng ating kamatayan. At ikalawa, paalala din kung paano tayo mamumuhay dito sa lupa. Sa akin nga, ito yung regardless kung anong paniniwala natin, kung anong kulay ng balat natin, ano yung isang paalala sa atin na una, mamuhay tayo sa pagmamahal. Kita natin doon sa pagninilay, mismong mga taong nagkasala kay Jesus, pinatawad niya sa oras ng kanyang kamatayan, yung mga taong nagpahirap sa kanya, kanyang pinatawad. Kaya yun din ang isang paalala sa atin na anuman ang katatayuan natin sa buhay, anuman ang sitwasyon, lagi tayong mamuhay sa kapayapaan at pag-ibig. At siguro panghuli, paalaala din yung mahalaga din yung patuloy na pagtitiwala natin kay Lord. Yun ang mahalaga naman talaga sa buhay natin na kita din naman natin sa Kanya, yung parang sinurrender niya ang kanyang sarili kay Lord sa Diyos. So yun din ang isang paalala sa atin nung 7 huling wika na ating narinig kanina. Ano naman po, Father, yung tumimo sa iyong puso't isip kanina sa 7 last words? Siguro yung pagsusurrender ng sarili. Kasi habang pinakinggan ko yung isang part doon, bumalik sa aking isip yung karanasan ko nung ako'y nagka-COVID. Kasi talagang ang hirap ng sitwasyon. So the memories went back to me, para naging nostalgic. At ramdam ko talaga na yung kailangan mo talaga yung total surrender para gumaan yung pakiramdam. So yun yung isa sa naging, parang sabi mo nga, yung tumimo sa isip ko kanina at saka sa puso ko na kailangan talaga nating mag-surrender, lalo tigit kung minsan parang malabo mga bagay-bagay, may mga tanong na hindi natin masagot, parang puzzle minsan sa atin ang buhay. So yun yung panahon na kailangan na lang nating mag-surrender sa ating Panginoon. At sigurado ako, magbibigay naman siya ng meaning kung ano yung tungkol sa mga nararanasan natin sa ating buhay. Ayan, pwede po bang humingi ng mensahe mo para sa ating mga mamamanata ngayong Semana Santa po? Yan, yun nga, mahalaga ngayong Holy Week, especially sa ating mga namamanata, na balikan natin lagi yung tunay na meaning kung bakit meron tayo nitong Holy Week na ito, which is si Lord, ang ating Panginoon. Hindi naman natin, kumbaga hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagdiriwang kung wala sa Kanya. Oo nga, mahabang panahon tayo nawalan, almost 2 years tayong nawalan ng ganitong pagdiriwang, although hindi pa rin naman nawala yung Holy Week, pero yung mga celebrations natin katulad nito, ay medyo na-miss natin, hinanap talaga natin, pero sana hindi mawala yung tunay na kahulugan nito sa ating buhay. Kung bakit meron tayo nitong pagdiriwang na ito. So, yung sana yung laging maalaala nung mga namamanata. Kasi para bagang baliwala o meaningless yung panata kung walang nagbabago sa buhay nung namamanata. Sabi nga ni Bishop doon sa misa nung isa nagmisa sa misa sa mga Moryon sa Mista, walang kahulugan yung pagsusuot ng damit ng moryon at maskara kung walang nababago sa buhay. So it applies also to everyone na namamanata, na nagse-celebrate ng ganitong panahon, na talagang kailangan o dapat may nababago sa buhay natin, may naidudulot na magandang bagay sa buhay natin itong pagdiriwang na ito. So yun siguro yung aking simpleng mensahe para sa lahat ng mga namamanata, especially kapag ganitong Semana Santa.
Amen po. Bago po tayo magtapos, Father, bumati ka naman sa ating mga manonood sa Facebook page ng Marinduque News at gano'n na rin sa Lucky 7 Channel 3. Baka po meron kayong gustong i-shout out. So yun, pagbati po sa lahat ng nakasubaybay palagi sa ating platform na ito sa Marinduque News at sa tulong na rin po ng Lucky 7 Cable Services. At sa lahat po ng Marinduqueño, sa loob ng isla o nasa labas o nasa ibang bansa, pagbati po ng isang makabuluhan at mapayapang mahal na araw po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po, Father. Isa pong karangalan. Ayan. Ayan, at dyan po muna nagtatapos ang ating update dito sa Semana Santa. Para po sa iba pang detalye ay ugaliing nakatutok sa ating Facebook page na Marinduque News. At muli ako po si Hannah Marquez, nag-uulat para sa Puso ng Pilipinas.